May salamin lang siya, tsaka nakaganon, diba? Pero pagka Superman na siya, tanggal na salamin, may ganon. Yung S. Yung may ganon, may ganon, may kulot, diba? May S. Pag-iisipin natin, pag nanonood tayo, parang hindi naman kapanipaniwala to. Kasi, ba't hindi siya nakikilala? Samantalang tayo napapanood natin, yun si Superman, no? Diba? Pero sa story, hindi nila alam na yung kasamahan nila sa opisina, siya pala yung siya pala si Superman. Kahit si Spider-Man, bagay si Spider-Man kasi naka-mask, di ba? Ganon din si Batman, may mask din. So, hindi nila nalalaman ang kasamahan nila na superhero pala tong mga to. Pero, habang pinapakita yung story, doon natin nakikita yung umpisa. Oo. Paano siya naging Superman? Paano siya naging Batman? Paano siya naging Spider-Man? Si Batman hindi ako masyado. Pero yung Batman ng mga cartoons ng mga bata ako, alam ko yun. Pero yung story ng Batman per se, hindi ko alam. Basta napanood ko lang. Kasi more on, parang ang dark ni Batman eh. So parang yung panoorin yan. Gusto ko lang yung Batman and Robin. Kasi nung bata ako. Pero, ganun pa man, hindi natin malalaman na siya si superhero, di ba? Kasi bagay sa tayo, alam na natin yung idea na siya yung superhero kasi nga palabas, Superman, di ba? Tapos nakikita natin yung mga trailer, mga ganyan. Pero siguro kung wala tayong nakikita or whatsoever, hindi natin malalaman na siya pala yung si Brother Michael pala yung lumilipad. Diba? Isipin na lang natin. Let's put it into context. Si Brother Mike pala yung may kapa. Si Sister Rhoda pala yung may ik-ik. Joke lang. Ang kapal. So, ganun din mga kapatid, dito sa pagdating natin sa pag-aaral natin ngayon. Lahat ito, kumbaga, yung nangyayari sa atin or yung purpose ng Panginoon para sa atin, nag-umpisa ito sa beginning. Doon pa sa Book of Genesis. Okay? So, to understand family discipleship, we trace to its first mention. Saan ba ito unang minention? Yung family. Saan ba unang nagkaroon ng family? Diba? Started with Adam and Eve. At alam na natin ang story, nagkaroon sila ng 2 anak. And doon din natin mababasa sa Book of Genesis yung purpose ng Panginoon. Bakit niya kinreate ang tao? Okay? So here in Genesis 1, verse 27, in the image of God, He created him, male and female, He created them. So sabi sa kanila, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue. Hindi kinreate ng Panginoon ng lalaki lang. Hindi dadami yun, mga kapatid. Alam naman natin yun. Hindi sila dadami. Kahit mabasa sila ng ulan. Di ba alam niyo yung palabas sa Gremlin? Yung biglang dumadami. Kaya kami pag nagbibiroan, hindi, naku, bakit? Umuulan eh. Bakit dadami ka? Lalaman ko, Sister Flor, hindi mo kasi umulan. Ba't dadami, Sister Flor? Joke lang yun. Joke lang namin yun ng mga bata kami. Ay, nung high school kami. So, okay. Yun na yun. So, ito yung mababasa natin na salita ng Panginoon. So, the family unit is fundamental. Kumbaga, napakahalaga nito sa ating Diyos. So, kinreate niya si Adam at Eve at tinawag niya ito para bumuo ng pamilya. So, hindi nga sinabi kay Adam at Eve na kayo lang. Huwag na kayong magbuo. Diba? Hindi eh. Ang command noon is to replenish the earth. Dumami. Kaya nga ayaw ng Panginoon yung Babel. Kasi hindi sila dadami. Isipin nyo kung kung hindi binuwag ng Diyos ang Babel. Alam mo yung tao nandun na nakakonsentrate lang sa isang lugar. Diba? Walang pumunta sa Asia, walang pumunta sa Singapore, sa Europe, walang pumunta sa Africa, walang pumunta sa Australia, walang pumunta sa Antarctica. Lahat na ng kontinente, sinabi ko. So, dahil ang purpose ng Panginoon is padamihin, i-replenish ang buong sanlibutan. Kaya,
ang pamilya ay napakahalaga sa ating Panginoon. Okay? So, yung mga mag-umpisa pa lang dyan ng pamilya, bata pa kayo. Okay, next. Okay. Ito yung, kasi itong lesson na to, kanri ito sa Amerika. Okay? So, ito yung, pinagawa ko lang tong PowerPoint sa napakaganda